Mula po ito kay Mebs Castle, ang title po nito, China nagpanik na, nagulantang gulat na gulat sa balitang ito, di makapaniwala sa ginawa ng US. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng gantong reaction video. And don't forget to subscribe sa channel po ni Mebs Castle, nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe kayo. Like this video kung magugustuhan nyo po ang ating reaction video. Simulan na natin to, let's do this. Pinagbantaan na naman tayo ng China. Aroy. Puro pananakot. Di na ata mabilang ang pagbabantang sinabi ng Chinese Foreign Ministry. Pero makakapagbanta pa kaya ulit ang China matapos nito? Dito inaasahan kasing mapipirmahan na ni PBBM ang military package na ipapahiram ng Amerika sa Pilipinas. Yes. Nagkakahalaga to ng $500 million o may katumbas na bilyong-bilyong halaga ng piso. Well, maraming salamat po sa US, no, sa pananatiling pagtulong at suporta po sa aming bansa, dahil po talaga kailangan po talaga yan ng Pilipinas para po mapalakas pa po ang aming sandatahang lakas. Lagi po kasing may hamon po, no, itong China po sa ating bansa. Kaya maraming salamat sa US, kudos po talaga. At syempre po sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po mangyayari yan kung hindi po si Pangulong Bongbong Marcos po ang ating Pangulo. Napakakisig at napakasipag po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kudos! Ng Amerika sa Pilipinas. Nagkakahalaga to ng $500 million o may katumbas na bilyong-bilyong halaga ng piso. Kasama sa military package ng Estados Unidos ay ang Littoral Combat Warship o ang Freedom Class. May F-16 fighter jet at long-range rocket system o HIMARS. Pag napasa kamay na ng AFP ang mga yan, kaya na natin magpabagsak ng anumang Chinese warship sa West Philippine Sea. Well, kaya talagang maaalog na naman talaga ang China niyan kasi lumalakas na po tayo, no? Palakas na ng palakas po ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa tulong po yan syempre ng US. Kaya po, lagi ko pong sinasabi na sana po wag na po nating ma-disappoint ang US at iba pa pong bansang sumusuporta po sa atin. Kasi po, bumubuhos po talaga ang tulong ng ibang bansa sa atin, lalong-lalo na po ng US. Kaya dapat po wag na po tayo makipagkasundo dyan sa China. Ano naman kaya magiging reaksyon ng mga Chinese dito? Paniguradong magpapanik at magkakagulo naman doon once na mapirmahan na to. Malabang. Nasa Pilipinas na naman kasi si US Defense Secretary Lloyd Austin III at US State Department Secretary Antony Blinken. The lines are very open so that all the things that we are doing together in terms of our alliance, in terms of the specific context of our situation here in the West Philippine Sea and in the Indo-Pacific, are continuously examined and re-examined, so we are agile in terms of our responses. But we are very happy to see you once again. I'm a bit surprised considering how interesting your political situation has become back in the States, but I'm glad that you found the time to come and visit. Isipin nyo, di ba? Tama yun, no? Nakakagulat talaga, no? Na meron yung sitwasyon sa States, di ba? Sa kanilang larangan sa politika, di ba? Dahil election doon na talagang maraming nangyayari talaga. Pero hindi po nakakalimutan ng US government yung tulong sa atin at pagsuporta. Kaya kahit mismo ang ating Pangulo talaga, gulat na gulat nun dahil bumubuhos po talaga ang suporta. Kumbaga, napagtuunan pa talaga tayo ng panahon. Isipin niyo yun, no? Sa dami-dami po ng problema rin nila sa bansa nila, no? Kaya malaking kudos po talaga sa US. Salamat po. At syempre sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Ayan po, nagpapatunay talaga na talaga pong magaling po ang ating presidente kasi po talaga pong dinadayo po tayo ng mga matataas sa posisyon na yan sa US, no? Thank you po talaga sa US at syempre kudos sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, thank you so much. Thank you for as always, the warm welcome. I bring you greetings from President Biden, Vice President Harris, along with Secretary Austin. We're very pleased to be here. Let me just start by sending our deepest condolences to all the victims of the recent typhoon, and to say again, anything we can do to be of assistance, we welcome doing that. Grabe, no, talagang ano, wala na po tayong masabi talaga sa US, no. Tamo, isipin nyo, no, sa mga nangyari din po sa bansa natin, nakaraang bagyo, ay tutulong pa rin po sila, magsabi lang daw tayo sa US. Grabe. Ito po talaga, no, uulitin ko po, sana po wag na po nating i-disappoint o talagang maanuhan ng ibang ano tong US, kasi po
grabe po ang tulong na ibinubuhos po nila sa atin, no. Real talk po yan, no. At tayo po ay talagang dinayo pa dito po sa ating bansa at kinausap ang ating presidente. To say again, anything we can do to be of assistance, we welcome doing that. I think today is genuinely historic. This is the first time that the Philippines has hosted our 2+2. It's, I think, really evidence of a steady drumbeat of very high-level engagements between our countries that are covering the full range of issues and opportunities that bring us together, not only security, but also economic, and we're truly grateful for this partnership. We look forward to a very good day with our colleagues and to further advancing the critical work that we're doing together. So thank you again for receiving us. Isipin nyo, no, sa usaping economic nga, no, marami nga pong investor po ang lalapag po sa atin talaga, sa bansa natin, na galing po sa US. Billion dollars na kontrata po talaga yan, no. Nagawa na po natin ng reaction niya sa nakarang video po, no. Ito po talaga ay talaga pong todo po ang suportang binibigay po talaga ng US sa atin. Hindi lang po sa pagpapalakas po ng ating sandatahang lakas, sa lahat po, kahit po sa ekonomiya po natin, sa pagbibigay po ng trabaho sa ating bansa via investment, no. Magbabagsak po sila ng maraming investor po sa atin from US. Kudos po talaga sa US, no. Ang galing, solid. And to further advancing the critical work that we're doing together. So thank you again for receiving us. No, of course. Mr. President, let me echo Tony's comments on the warm welcome. It really is great to be back in country again. And also his offer of condolences for those who have been affected by the storm. You know, I've said a number of times that we're more than allies, we're family. Yes. And it always feels that way when... Grabe, no? Ang ano nung mapakinggan yun, no? We are more than not allies. We are family, no? Pamilya daw tayo, sabi ng US. Grabe naman talaga yun, no? Kumbaga nakakakilabot po yung suporta po talaga ng US sa atin, no? Ulitin po natin yan, no? For those who have been affected by the storm. You know, I've said a number of times that we're more than allies, we're family. Yes. And it always feels that way when you know, working with our colleagues. You know, we have common interests, common values, and so I think we've done a lot over the last 3.5 years to continue to strengthen our alliance, and we look forward to continuing to work with you and your team to move even further. But thanks for your leadership, Mr. President. Again, it's been a great 3.5 years, and I look forward to another 3.5 or another 4 in building, strengthening this relationship. So. Isipin nyo, no? Pangulong Bongbong Marcos lang po ang gumawa niyan. Isipin mo, talagang grabe po talaga yung suporta ng US sa atin, at talaga pong nagagalak sila sa partnership. Hindi na nga po talaga tayo mag-a-allies lang, pamilya na raw po. Naramdaman po ba natin yan nung nakarang administrasyon? Nung kaalyado po talaga ng nakarang administrasyon yung China. Hindi po pamilya ang turing sa atin ng China. Tayo po ay tuta, no? Parang ganun po nung ginaganon-ganon lang ng China noon. Isipin nyo yun, di ba? Ikumpara nyo na lang po yung alliance, no? Na nakarang administrasyon at ngayon po sa US. Isipin nyo po, ang talaga pong ano na po talaga natin bumubuhos talagang suporta sa atin ngayon ay US. Yung nakaraan po talaga, kumbaga po, tutulungan po tayo pero bilang utang na loob. Isipin nyo yan, no? Ay nako, kung talaga lang po yung sinasabi ko po nung mga nakaraan pa, no? Kung talaga pong hindi po talaga napaalis po yung US sa atin mula po nung pinaalis po ni ex-President Joseph Estrada. Kung hanggang ngayon po talaga ay meron pa rin tayong base rito ng US, ay talagang napakaunlad na po ng bansa natin dahil napakaganda po talaga ng ekonomiya ng bansa po natin nung nandito pa po ang mga base ng US noon. Kaya po ito po partnership na to o family na sinasabi nga po nila ay sana po pangalagaan na po ito ng ating gobyerno. Thanks. Thank you. Thank you very much indeed. I think that all of the things that we have done in the previous months has been really serves really to make all our alliances and partnerships more actually have a working relationship, in the sense that lines of communications have been opened, and it's again we are doing many more things together. I cannot
I cannot stress enough. Dahil sa Amerika, mas lalong mamumroblema ang China. Paano ko kaya ang sasakupin ang Pilipinas tanong ng China? Well, actually, manggagalaiti sa ng China, yun na naman gagawin yan. Maglalabas na naman ng mga black propaganda. Malamang mga haras na naman yan dyan sa West Philippines. Lahat po talaga gagawin nila. Pero kapag po talaga ay nakasama na po talaga natin ng US at ipaglalayag dyan sa West Philippines Sea, ay mangingilag po ang China. Real talk po yan, no? Kaya sana po talaga payagan na po ng ating gobyerno na alalayan tayo ng US sa pagdi-resupply mission dyan sa West Philippines Sea o dyan po sa Ayungin Shoal. Para po talaga wala na pong maging problema at alam naman po talaga natin na wala pong isang salita ang China. Sana po talaga wag na po tayong makipagkasundo o makipag-deal o kahit anong usap pa dyan sa China kasi alam po natin na wala pong respeto yan, lalong-lalo na po sa ating soberanya. Real talk po yan, no? O susuko na lang ba ang mga Chinese? Ano sa tingin nyo? I-komento sa baba ang salopin. Ayun lang po, natin po nagawa ng reaction video. Napakagandang video ito ni Melvs Castle. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel, and don't forget to subscribe sa aking channel and like this video kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video. Until next time po, maraming salamat. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.